Senator Jinggoy Estrada lantarang ibinulgar na tumanggap ng milyon-milyon ang DPWH galing kay Sara Diskaya upang mabigyan lang ng kontrata galing sa gobyerno. Sara Diskaya nanghingisay sa kaba matapos mahuli sa sariling bibig. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel upang updated ka sa mga mahahalagang balita sa ating bansa. Sara Diskaya tuluyan ang kumanta sa harap ng mga senador matapos maipit sa mga tanong ni Senator Jinggoy Estrada. Sa naturang pag-amin ay sinabi ni Diskaya na pagmamay-ari niya ang halos 9 na construction firms na kung saan nag-uunahan para makakuha ng kontrata mula sa DPWH. Umabot na nga ng 400 na kontrata ang nabibigay ng DPWH sa mga Diskaya na nagkakahalaga ng 30 billion pesos. Ang mga ito ay kumpirmado umanong may abunuhan na nangyayari sa pagitan ng DPWH at Diskaya para makuha lang ang mga naturang flood control projects. Madam, isang tanong. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon, huwag ka tumingin sa, tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Magkano binibigay mong porsyento o advance sa taga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Umamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Minimum mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako, sa DPWH wala po akong kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas sa'yo mamaya. Okay? Mag-isip-sip ka. Hindi ako nabibiro. Wawaw. Mr. Revalo. Kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Gusto mo yung mic? Wala po, Your Honor. Meron ka ba, abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po, nag-start po kami. 17 po. 2017. Up to now. Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Apo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? Senator Jinggoy. Malinaw Mr. Chair. Pwede bang... linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against self-incrimination, Your Honor. Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ayaw mo ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Yuko ka na, Lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Thank you. Anong pangalan mo? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba, abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasa likod ko po, Your Honor. Hindi po. Answer. Tingnan mo na, so may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Mr. Arevalo? Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Ilan taon ka na? 37 po, Your Honor. 37.
Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, ano po, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan o pinsan, tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Unahin kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Ano po, first, layasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Opo. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O di Your Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Ano po, Your Honor? Hindi ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, gagamitin sa session mamaya to 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Mr. Chair, Senator kung hindi naman Jinggoy, sumasagot ito hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, Yes po, sumagot ka Yes po, agad. Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na na-awardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan to? Meron po kaming sa QC po, sa Metro Manila First. Meron din po sa Quezon. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo? I invoke my right against self-incrimination? Sorry po, Your Honor. Ha? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit ng ulo namin dito eh. may incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. Oh, Dahil po may mga usapin na na may mga allegation po na mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. oo nga. Simple lang naman. Wala naman ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong na-awardan sa'yo ng DPWH. Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano yung binanggit niya? QC. Karamihan ito, Bulacan. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi po binabanggit eh. Ha? Metro Manila First po yun, Your Ano? Honor. Sa Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Manila first? Yes po, sa Nuwan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin project 2019. O sige, yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Honor. Uminom ka ng tubig. Oh, ilan? Ilan? Di ko pa sigurado, Your Honor. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Meron kang 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? 2 sa San Juan. 2 yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Yan, Bulacan lahat to. San Juan. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, Lahat ba last and final question. Lahat ba Meron ng 42 projects above, how Above? much? Yeah, 42 projects sa Bulacan, meron 90 million. Kaya nga above 50? Yes, above 50 million lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, nakikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka
Imbes na criminal prosecution, wag na yun. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito, mapipilitan po, puro plunder. Harapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin offer para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Ilang minutes yung video? Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro 1 minute lang na video. Tingnan mo, Mr. Arevalo, kung project ng Wawaw to. Familiar ka dito? Familiar ka, Mike? Hindi po, Your Honor. Hindi. Hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan, ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Ms. Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Hagonoy, Bulacan. So, hindi mo alam, Mr. Arevalo? Ngayon ko lang din po Ha? nakita yung video. Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talagang hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga ghost. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung isa-cite kita yung contempt dito eh. Huwag mo lang ako subukan, please. Okay, babalik ka kita next hearing ha. Miss Sarah? Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Temp, interjection. Yes, Okay, please. provided it's very brief kasi Yes, kulang na very po brief, tayo Mr. Chair. sa panahon. Opo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair. Sabi nyo kanina, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang Wawaw, sa Quezon City sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control projects sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU ayon kay Mayor Joy Belmonte? Yes po, Your Honor. Yun yun. Yun din, Ano po yun, yung sa isa po, may letter na po dun for termination po. letter for termination. Yun ba yung sa Barangay Mariblo sa Quezon City? 2 pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? I-check, yun po, ang di ko po masagot, i-check po namin, Your Honor. Sige po, pakipaalam nyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Salamat, Mr. Chair at SP Pro Thank Tem. you. One last question. Oh, Mr. last Chair. question. Yeah, Mrs. Diskaya, meron bang pagkakataon yung siyam na pag-aari mo ng construction company, meron bang pagkakataon na sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha ako ng record sa Pagpapakaalam ko. DPWH na si St. Timothy, si St. Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay yung nga. ibang licenses, magkakasama sila minsan. So minsan naglalaban-laban yung siyam. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung siyam na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Correct? Tama? Hindi po, kasi iba yung may-ari ng mga companies. Sus. Kasi I'm sabi mo just lang concerned with Alpha and Miss Omega. Diskaya, Opo. kanina, sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang sa'yo. Opo. Nung tinanong kita ulit, inunumerate ko lahat yung siyam na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? The records will bear me out. Opo. O ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siyam na korporasyon na yon, Panglimang tanong na. naglalaban-laban ba sa bidding yan? Panglimang Yes tanong po. na yan eh. Sabi mo kanina, last question. Hindi ba sumagot? Ayaw sumagot. Oh. Hindi, sagutin mo. Opo, sumagot ako. Opo. Naglalaban-laban. Opo, So pag sumagot. naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo ron, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Oh. Senator Erwin, Ang tanong ang... very brief lang, baka Opo, tayong ang sagot panahon. po, ang sagot po dyan, Senate Pro Temp, nagbibiding-bidingan. Anyway, matanong ko lang po sa COA, na-relieve nyo na ho ba yung inyong first district COA auditor, yung sa Bulacan, na nag-audit ng mga coast project? Hindi pa. Hindi pa po, Your Honor. Bakit po hindi ninyo ba na-relieve? Nakipagsabuatan na po sa district engineer po natin since 2022. Bakit di pa po nare-relieve?
Sir, wala pa po namang ebidensya na nakipagsabwatan po yung... Wala pa pong ebidensya 2023. Si Pangulo na nagsabi, pati Senator Ping Lacson nagsabi, anong gusto mo? Ebidensya? Your Honor, hindi po ako ang merong authority. I know that. That's why I'm asking you. Now, when are we going to see her relieved or him relieved? Papaalam ko po sa... Ipaalam niyo po kaagad, okay? Dahil wala akong kami oras. Panghuli na lamang po, matanong ko lamang po ang MMDA. Kanina po. Mr. MMDA, sir, nagpresenta po si Ramon S. Ang natutulong sa flood control po natin. Siya po maglilinis dyan, libre. Ano po ang reaction po ninyo? Acceptable po ba ito? Itong pag-volunteer ni RSA para linisin ang mga estero natin para hindi na tayo bahain kagaya nangyayari everyday pag umulan ngayon? Opo, tuloy-tuloy naman po yung coordination meeting natin. In fact, meron na po kaming ilo-launch sa Las Piñas po na cleanup drive po ng Las Piñas River. And katulong din po namin sila na mag-ayos po dito po sa may Ross Boulevard. Nag-inspect na rin. Okay? Salamat po, Mr. Thank Chair. you. 1 minute, Senator Bato. 1 minute, Senator... 10 1 minute na. Minority Leader. And 2 minutes to Senator Alan. Thank you. Hindi pa, kasi ano na tayo. Thank you, Mr. Chairman. Since andito yung BIR, Commissioner, may this committee know kung among the 15 contractors, sino-sino dito yung mga top taxpayers. Kung meron kayong records dyan, sino-sino nagbabayad? O kung sino nagbabayad ng tax at magkano ang binabayad nila? Yes, Mr. Chair. As far as yung ranking is concerned, we currently don't have that kung anong in terms of top taxpayers sila. No? But definitely registered naman and merong mga payments. And siguro because of 270, we cannot disclose the amount of taxes that they've been paying unless andito naman sila kung willing silang i-waive yung Section 270. So you cannot provide this committee? In executive session na. Executive session? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, may we know from BIR in the next hearing kung magkano ang binabayaran nitong 15 construction companies na tax. Yun lang ang hingin ko, Mr. Chair. Mabibigay mo next hearing? Madala mo yung data? At kung gusto mo, executive session? Executive, because that's a condition for Section 270, unless they waive their right to against the confidentiality under Section 270. Do you think ganitong hearing hindi yan magiging exemption? Hindi po, nakalagay po, executive session po. Executive session? Yes. So i-ready mo next hearing, ha? Yes, Mr. Mr. Chairman. Thank you. Thank you, With Mr. Chair. permission, Chairman Bato, just on that point, Mr. Yes. Chairman. Mr. Chairman, just on that point. Yeah. Mr. Chairman, good afternoon, Mr. Commissioner. I think we have a different view. If you look at jurisprudence and dun sa Article 270, pag in-order ng Presidente or congressional hearings, you can disclose. What 270 prohibits is the unauthorized disclosure by a BIR employee. But when Congress asks you to disclose, you can disclose without liability.